Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang pagkakaroon ng biyanan ay parang pagkakaroon ng pangalawang magulang. Kaya maswerte ang mga tao na mayroong biyanan na may gininto ang puso. Pero hindi lahat ng biyanan ay mabuting tao. Yung iba ay mapagkunwari at sa una labang magaling, tapos kinatagalan ay nagaan yung demonyo. Ikaw, kabarangay, nakatagpo ka na ba ng mapagkunwaring tao? Dear Papa Dudut, good day sa inyo dyan sa Pilipinas. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Honey Grace. 30 years old at isang OFW dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Alam niyo proud po akong sabihin sa inyo na marami-rami kaming Pinoy dito na nakasubaybay sa programa ninyo, maparadyo man at syempre sa inyong official YouTube channel na Papa Dudut. Basta palagi kaming nire-rekomenda ang programa ninyo dahil nagagalingan kami sa inyo, Papa Dudut. Kaya nga sikat na sikat kayo rito sa amin. Pero kung tutuusin ang kapatid kong si Myra, ang unang nag-introduce sa akin itong programa ninyo via online. Kaya naman simula noon ay kinahiligan na talaga naming makinig. Masasabi ko na naging isa sa mga bonding namin ni Myra ang makinig sa inyong programa, Papa Dudut. Pero noon pa man talaga ay close na kaming magkapatid. Bali 4 pala kaming magkakapatid, 2 babae at 2 lalaki. Hindi mayaman ang mga magulang namin ngunit pilit nila kaming iginapang para makapagtapos ng pag-aaral. Nagsakripisyo talaga sila ng husto, lalo na ang tatay namin. Bata pa lamang at bilang panganay sa akin na ibinili ng nanay ang pag-aalaga sa mga kapatid ko. At pagtayo bilang pangalawang magulang. Alam nyo, noong una ay question ko pa yon, kaya ayoko nga maging responsable sa bagay na yon dahil nakakapagod. Biruin ninyo bata pa lamang ako noon pero hindi ako pwedeng magsiesta o matulog sa tanghali kasi kailangan kong bantayan ang mga kapatid ko na natutulog dahil sa wala sa bahay ang mga magulang namin. At kahit na antok na ako noon ay wala akong choice, kundi ang sundin ang utos nila or else ay mapapalo nila ako, lalo na ni nanay. Kaya nga hindi niyo ako masisisi kung nagtanim ako ng samaan ng loob sa mga magulang ko. Pero totoo rin pala na habang nagkakaedad ang tao mas naunawaan niya ang lahat. Ultimo yung mga bagay na hindi niya maintindihan noong kabataan niya. Yan kasi ang eksaktong nangyari sa akin. Kaya nga unti-unti ay pinatawad ko ang mga magulang ko sa hindi nila pagiging perpekto at ganoon din ang sarili ko at kasabay noon ang paglilibing ko sa lumang bersyon ng pagkatao kong yon. And fast forward 2 taon pagkatapos kong makapagtapos ng kolehiyo ay nakagraduate naman si Myra. Sobrang saya ko that time dahil may makakatulong na ako sa mga gastusin namin sa bahay at oras na makapagtrabaho na siya ay mangyayari yon. Hindi naman sa inobliga ko siya pero mahina na rin kasi ang mga magulang namin. Lalo na si tatay na lagi nang nagkakasakit.
kaya bihira na lamang makapagtrabaho. Bukod doon, isa pa sa mga kapatid naming lalaki ang nag-aaral. Yung isa naman ay mayroon ng sariling binubuhay kaya hindi na rin namin maasahan. Marami kaming pangarap ni Myra para sa pamilya namin, Papa Dudut. Pero lahat yon ay nabaliwala lamang noong nabuntis siya ng boyfriend niya 2 buwan pagka-graduate niya. Tapos ay hindi na siya nagtrabaho at nag-decide na lumipat na sa bahay nang nakabuntis sa kanya upang doon na manirahan. Kung tutuusin ay hindi kasi maayos ang bahay namin. At di hamak na mas komportable sa bahay ng boyfriend niya. Kaya naman kinain ako ng kaisipan na baka paraan yon ang kapatid ko upang takasan ang obligasyon niya sa pamilya namin. Simula noon ay nagkaroon ng lamat ang aming relasyon, Papa Dudut. Hindi ako likas na masama ngunit nagawa kong tiisin na hindi na kausapin si Myra sa loob ng 9 na buwan. Ni kumustahin siya sa kalagayan niya sa bahay na kinakaroonan niya ay hindi ko na nagawa. Nagpakabisi ako noon sa pagtatrabaho upang mabuhay ang aming pamilya habang may kinikimkim na tampo sa aking dibdib para sa aking kapatid. Pero nagbago ang lahat nung pinanganak na niya ang pamangkin ko. Sa katunayan, ako ang una niyang tinawagan at nakiusap siya na samahan ko raw siya na pumunta sa ospital dahil manganganak na siya. Nagkataon na wala sa bahay nila ang kinakasama dahil nasa trabaho at nasa bakasyon naman ang mga biyanan niya kaya kahit nahihiya sa akin ay sinantabi na lang daw ni Myra yon para makahingi ng tulong. Siyempre kapatid ko pa naman yon at hindi ko naman siya kayang tiisin. Lalo na sa ganong sitwasyon. Kaya nga agad kaming napasugod ni nanay sa bahay nila sa kayang tricycle para sunduin siya. Kakaba-kaba pa nga kami kasi ilang minuto na rin simula nung pumutok ang panubigan niya. Nung abutan namin siya sa bahay nila kaya natakot kami na baka may mangyaring masama sa baby na nasa sinapupunan niya. Pero buti na lamang at pareho silang ligtas ng kapatid ko at tamang-tama lang daw ang dating namin sa ospital ayon sa doktor. Dahil sa nangyari naiyak kami ni nanay at nagpasalamat sa Diyos. At walang hanggan din ang pasasalamat ni Myra sa amin ni nanay nung bumalik na ang kanyang malay. Kahit na hindi nanggaling sa akin ay sobra akong naligayahan nung pinanganak niya ang pamangkin ko. Sabi ko nga sa aking sarili magiging mabuti akong tita sa anak ni Myra. 3 araw na nasa ospital ang kapatid ko bago siya na-discharge. Pero hindi siya umuwi sa amin. Sa halip ay tumira ulit siya sa bahay ng biyanan niyang Hilaw. Siyempre kahit na gusto pa sana namin silang makasama ng anak niya at gusto pa sana siyang alagaan ni nanay ay hindi naman po pwede. Kaya hinayaan na lang namin siya na manirahan sa kabilang bahay at mamuhay kasama ang bago niyang pamilya. Pero kapag may pagkakataon, dumadalaw naman sa bahay si Myra kasama ang anak nila. At kapag nangyayari yon ay tuwang-tuwa kami. Lalo na ang mga magulang namin dahil nakita at nakabanding na naman nila ang kanilang apo. Nagpatuloy lamang ang ganong sistema ng aming pamilya hanggang mag-1 taon ang pamangkin ko. Tapos ay unti-unting napansin ko ang pamamayat ni Myra, Papa Dudut. Bukod doon ang itim at ang laki na rin ng eye bags niya. Kapag bumibisita siya sa amin halos hindi na niya nagagawang magsuklay. Akala ko normal lamang yon kaya nagmamadali siya o mahangin sa labas lalo pag sumasakay sila ng tricycle. Pero hindi pala yon ganon kasimple. Dahil isang beses, nagkwento ang kapatid ko sa amin ni nanay na napapagod na raw siyang manirahan kasama ang pamilya ng kinakasama niya. Siyempre nung una ay pinagtataka namin yon ng nanay ko dahil base naman sa nakikita namin sa social media maayos ang pamilya nila. Akala ko pa nga mas magaan ang buhay niya. Pero maling-mali pala ng inaakala ko. Dahil hindi raw pala totoo
nabuhay rin na siya sa bahay na yon dahil sa kanyang mga biyanan. Sa katunayan, kulang na lang daw ay alilain siya ng mga ito. Kung ano-ano raw na mga gawaing bahay kahit mabibigat ay pinapagawa sa kanya. Sa katunayan ay pinaglampaso na raw siya ng sahig kahit 2 linggo pa lamang daw siya noon na nakakapanganak kaya siya nabinat. Mas pinili na lang daw ng kapatid ko na hindi sabihin sa amin ang sitwasyon niya dahil kaya pa naman niya at tiniis niya kasi gusto nga niyang pakisamahan ng magulang ng kinakasama niya. Pero matapos naming marinig ni nanay ang kwento niya ay napagulhol na lamang kami dahil sa kanyang masalimuot na sitwasyon. Matapos noon, hinimok siya ni nanay na lumipat na lamang sa bahay namin at pagtiyagaan ng hindi kagandahang itsura ng aming tahanan. Wala pa naman daw kasi silang kakayahan na makabukod dahil hindi rin makaipon. Ang kinakasama niya kesyo malaking bahagi ng kinikita nito ay napupunta sa panggatas at diaper ng anak nila. Hindi naman daw kasi ito sinusuportahan ng mga magulang. Nung una lang, oo, pero noong sumunod ay hindi na. At ayaw na rin daw nilang umasa pa sa mga ito dahil nakakarinig sila ng panunumbat. Lalo ang kapatid ko dahil perme siyang naiiwan sa bahay nila. Katwiran ni Myra, kahit naman daw wala silang mayambag na pera ay nag-aabot pa rin sila kapag kaya. Bumibili sila ng ulam at si Myra ang nagluluto. Siya rin ang naglilinis sa bahay nila para naman wala nang masabi ang mga biyanan niya. Kaya lang kahit na ano raw ang gawin niya ay mayroon pa ring masasabi ang mga ito. Kaya nga naiiyak na lamang ang kapatid ko nung minsan siyang nagkwento sa akin dahil pagod na raw siya. Papadudot, akala ko ay yun na ang magiging turning point ng buhay ni Myra. Yun bang maiisip na niyang umuwi sa amin? Pero nagkamali ako. Nung araw na nag-usap kami nila mama ay hindi pa rin nag-decide si Myra na umuwi sa amin. Sa halip ay umuwi pa rin siya sa mga biyanan niya. Pinaintindi naman niya sa amin na hindi raw ganon kadaling lumipat lalo at may baby sila ng kasama niya. Maselan daw kasi ang anak nila. Ayaw sa mainit na lugar, ganito ganyan. Deep inside ay nasaktan at nainsulto kami ni nanay dahil hindi nga katulad ng bahay ng mga biyanan niya na sementado at di-aircon ang bahay namin. Kaya hindi na rin kami tumutol sa desisyon niya at pinabayaan na lang namin siya, papadudot. Kung tatanungin niyo naman ako kung may sama ng loob ako sa aking kapatid ay wala naman ang isasagot ko dahil nagkapatawaran na kami. At ang mahalaga na lamang ng mga panahong yon ay ang kasalukuyan. Basta sabi ko nga sa nanay ko ay nag-offer kami sa kanya so siya na lang ang bahala sa magiging take niya rito. Anyway, fast forward, nagpatuloy lamang ang buhay at pamumuhay namin ng aking pamilya. Dumadalaw pa rin naman ang kapatid ko sa bahay namin kasama ang anak niya na kinagigiliwan ko ng husto. Mahilig ako sa bata pero wala pa sa utak ko ang magka-baby ng mga panahong yon. At perfect timing talaga na nagkaroon ako ng pamangkin dahil ma-spoil ko siya. Papadudot, napansin ko na lamang sa bawat pagpunta ng kapatid ko ay patamlay siya ng patamlay. Palungkot din ang palungkot ang mga mata niya. Bagay na agad kong sinabi sa nanay namin dahilan para labis naman siyang mag-alala. Kaya nga kinausap ko na ng masinsina ng kapatid ko at pinaamin kung ano ang nangyayari sa kanila doon sa bahay ng biyanan niya. Sinabi niya sa akin na wala naman daw. Sadyang may mga sakit lang siya ng araw na yon at nanghihina. Hindi nagtagal ay nawala ng malay ang kapatid ko, papadudot. Nabuwal siya sa harapan ko dahilan para mataranta ako ng husto. Nagsisigaw ako ng tulong at mabilis namang pumunta si nanay sa kinakaroonan namin. Noong time na yon kasi ay nasa kusina siya para magluto. Siyempre kagaya ko ay nataranta rin ang nanay namin. Pero sinabihan ko siya na humingi ng saklolo sa mga kapitbahay para mabuhat si Myra at madala namin sa ospital. Bagay na
Sinunod naman ni nanay. Mabilis siyang lumabas ng bahay at dinig ko mula sa kinakaroonan namin ang kanyang sigaw na may magkahalong takot at pag-aalala. Mga damdamin na eksaktong nararamdaman ko ng mga panahong yon. Paulit-ulit ko namang sinasabihan si Myra na magpakatatag, lalo at nakikita kong maputla na siya ng mga panahong yon. Hanggang sa dumating na nga ang saklolo at mabilis na naming dinala sa ospital ang kapatid ko. Over fatigue at mataas na lagnat ang naging findings sa kanya ng doktor. Kaya kinakailangan niyang manatili sa ospital para matutukan siya. Alalang-alala kami ni nanay dahil sa nangyari. Ang baby naman niya ay si nanay muna ang nagbantay, Papa Dudut, dahil ayaw ng kapatid ko na ipaiwan sa biyanan niyang babae, lalo't hindi rin matututukan ng tatay kasi nga ay may trabaho. Ako naman ang inaasahan ng nanay ko na titingin at magbabantay sa kapatid ko. Sa loob ng 2 araw, masasabi ko na naging mabuti naman ang kalagayan ng kapatid ko. Unti-unting nanumbalik ang kanyang lakas, kaya noong 3 araw ay na-discharge na siya sa ospital. Nung tinanong namin siya kung saan siya bahay mag-i-stay para makapagpahinga, ay sinabi niya na babalik na raw siya sa bahay ng biyanan niya para maalagaan ang kanyang anak. Besides ay doon pa rin naman sila nakatira, kaya nagbili na lamang si nanay na wag lang daw ibang tao ang alagaan niya o maging anak at kinakasama niya, kundi dapat pa rin daw niyang i-priority ang kanyang sarili. Umuo naman ang kapatid ko kaya napanatag na kami ni nanay, Papa Dudut. Pero mabilis na lumipas ang 1 linggo. Nagimbal na lamang kami sa balita mula sa kanyang kinakasama na sinugod daw nila sa ospital ang kapatid ko dahil muli na naman daw itong nawala ng malay sa bahay nila. That time ay nasa trabaho ako pero mabilis ako nagpaalam sa aking supervisor para makapunta sa ospital na kinakaroonan ng kapatid ko. Kaya lang medyo na traffic ako at pagdating ko doon ay gano'n na lamang ang takot at gulat ko nang makita ko sa hallway ang kinakasama niya na humahagulhol ng iyak. Doon ko na nga napagtanto na patay na si Myra ng mga panahong yon, Papa Dudut. Nabinat siya at alam ko na kasalanan ng mga biyanan niya kung bakit siya namatay. Kaya naman galit na galit kung sinumbat sa kinakasama niya. Napasimpleng humingi ng tawad at nakiusap na huwag ko naman daw pagbintangan ng mga magulang niya. Pero mas nanaig ang galit ko ng mga panahong yon dahil hindi na may babalik pa ng paghingi niya ng tawad ang buhay ng kaisa-isa kong kapatid na babae. Bukod doon ay malaki din ang panghihinayang ko sapagkat maliit pa ang kanyang anak para maulila sa magulang. Papa Dudut, paano na ang baby niya? Sino na lamang ang titingin at mag-aalaga rito? Yung alaga ng nanay na may malasakit at kalinga dahil iba pa rin talaga ang alagang ina. Ako ang nagbalita kay nanay ng malungkot na sinapit ng kapatid ko, Papa Dudut. Iyak nang iyak ang nanay ko at hindi pa nga siya agad makapaniwala. Nagalit din siya sa biyanan ni Myra ngunit sinantabi niya yon sapagkat nadaig siya ng matinding kalungkutan. Nagluksa talaga ang pamilya namin sa pagkamatay ng aking pinakamamahal na kapatid na babae. Papa Dudut, sa bahay ibinurol si Myra at ang parents namin ang naging punong abala. Hindi ko pa rin alam ang plano ng kinakasama ni Myra tungkol sa anak nila hanggang sa nag-offer si nanay na siya na lamang muna ang mag-aalaga. Lalo't walang tiyaga sa batang mga magulang ng kinakasama niya. Kaya nga nagstay sa bahay namin ang pamangkin ko at si nanay ang tumayong guardian sa bata. Hindi nagtagal ay nailibing na si Myra, Papa Dudut, at sobrang sakit pala talagang mawala ng kapatid. Pero alam ko na mas masakit yon sa nanay at tatay ko dahil anak nila ang nawala sa kanila. Meron ngang kasabihan na ang anak ang dapat maglibing sa magulang at hindi ang magulang ang maglilibing sa mga anak. Aminado ako na may mga gabi na umiiyak ako bago matulog dahil sariwa pa ang nangyaring pagkamatay ni Myra. Pakiramdam ko ay masyadong maiksi ang panahong binigay sa amin ng Panginoon na magkasama. Tapos sa isang kisap mata ay inagaw siya sa amin ng kamatayan.
Kaya nga ilang beses akong nanalangin na sana'y mapanaginipan ko si Myra. Bagay na hindi nangyari sa makalipas na 1 buwan simula nang mailibing siya. Sa halip ay iba't ibang pagpaparamdam ang nangyari sa bahay namin, Papa Dudut. Andun yung mga gamit ni Myra na naiwan sa bahay namin ay nakita na lang namin ni nanay na nakakalat sa sahig isang umaga. Pagising namin, wala namang kaming aso o pusa at nakaimis yon sa cabinet niya. Pero nakita na lang namin na nakakalat sa may sahig. Kahit na nagtataka ay mabilis namin yung niligpit ni nanay dahil ayaw namin nang nakakalat ang gamit ni Myra. Para na rin ipakita ang respeto namin sa kanya dahil kilala kong maimpis sa gamit ang kapatid kong yon, Papa Dudut. Sunod na pagpaparamdam. Ayon sa kwento ng nanay ko na noong abala raw siya sa pagluluto ay bigla na lamang nagtindigan ang mga balahibo niya. Matapos niyang makaramdam na tila ba may yumakap sa kanya mula sa likuran niya. Tapos lumamig ang paligid. Nanuknukan daw ng init ng mga panahong yon, Papa Dudut. Alam ng nanay ko na si Myra yon dahil gawain yon ng namayapa kong kapatid simula pagkabata namin. Kaya nga naiyak na lamang kami matapos naming magkakwentuhan dahil pareho naming namimiss si Myra, Papa Dudut. Ang pagpaparamdam naman na nangyari na sumunod ay naranasan naman ni tatay. Alam nyo hindi talaga yon mapaniwalain sa mga multo, elemento at kahit na ano pang halimaw sa mundo. Pero sabi niya isang beses na nagising siya ng maaga at nanalamin dahil mag-aahit siya. Ay bigla na lamang daw siyang nakaramdam ng kilabot sa paligid. Noong una ay binaliwala lamang niya yon at pinagpatuloy lang niya ang ginagawa. Nasa kalagitnaan na siya ng pag-aahit niya nang bigla siyang matigilan at mapatitig sa salamin dahil kitang-kita raw niya ang namumuong itim na imahe ng babae sa kanyang likuran. Agad na kinabahan ang tatay ko at natuod sa kinakatayuan. Tapos nung natauhan siya ay nabitawan naman niya ang salamin na hawak niya dahilan para mabasag ito sa sahig at mabasag. Sa taranta ng tatay ko, nakaapak pa siya ng bubog mula sa nagkabasag-basag na salamin kaya napaaray siya ng medyo malakas. Yun ang dahilan kaya nagising si nanay at nag-alala noong nakita ang dugoang paa ng tatay ko. Papa Dudut, mabilis na nilinis ni nanay ang sugat ni tatay na buti na lamang ay hindi kalaliman. Takot pa naman ang tatay ko sa dugo kaya minadali niya talaga ang paglilinis. Natuwa pa nga ako habang kinikwento niya yon sa akin dahil na-imagine ko ang mukha ni tatay, Papa Dudut. Sa kabilang banda ay sigurado si tatay na kaluluwa ni Myra ang nagpakita sa kanya. Sigurado siya dahil kabisado raw niya ang korte ng mukha ng anak niyang yon. Kaya naman pinagpalagay naming tatlo na si Myra ngayon, Papa Dudut. Tapos muli na naman kaming nakaramdam ng matinding lungkot at pagdadalamhati sa pagpanaw ng kapatid ko. Dahil hindi namin maibabalik ang buhay niya at ang tanging magagawa na lang namin ay alagaan ang kaisa-isa niyang anak. Kaya nga noong araw ding yon ay binisita namin ni nanay at tatay ang puntod ni Myra at nag-alay ng panalangin. Bumili rin pala ako ng 2 pirasong rosas na pula dahil yon ang paboritong bulaklak ni Myra. Pagdating namin sa sementeryo at nang madako sa puntod ni Myra ay agad na humagulhol ng iyakang nanay ko, Papa Dudut. Naiyak na rin kami ni tatay kahit pinipigilan namin. Kinausap ni nanay ang namayapan niyang anak at sinigurado niya na sabihing aalagaan niya ang baby nito at hinding-hindi pababayaan. Sinabi naman ng tatay ko na karma na lang ang bahala sa mga taong nanakit sa kanya. At sinugundahan ko yon, dala na rin siguro ng bugso ng damdamin. Pagkatapos noon ay isang malamig na hangin ang naramdaman naming yumakap sa aming mga balat. Mabilis na lumipas sa mga araw.
Nabalitaan namin na naaksidente ang mga magulang ng dating kinakasama ni Myra, Papa Dudut. Dead on the spot daw ang mga ito. Kaya naman ganoon na lamang ang tinding kilabot na nararamdaman namin. Ewan kung yun na nga ang karmang sinabi ni tatay, pero malaki ang paniniwala namin na yun na nga. Bagaman hindi naman kami naghangad na mamatayan ng magulang ang tatay ng pamangkin ko. Ngunit nangyari pa rin ang hindi inaasahan. At wala namang kaming kakayahang upang mapigilan yon. Aminin ko na nalungkot din naman ako sa nangyari. Pero nag-move on na lamang ako. At sa halip ay nag-focus sa aking trabaho at sa pamangkin ko na naiwan sa amin ni Myra. Kahit na hindi ako ang nanay niya, ay itinuring ko siyang parang tunay na anak, Papa Dudut. Isang gabi ay napanaginipan ko si Myra. Tandang-tanda ko pa si Myra, ang kanyang itsura sa panaginip ko. Nakangiti siya, maliwanag ang kanyang mukha at nakasuot siya ng puting kasuotan. Nung tinangka ko siyang lapitan para yakapin ay agad akong napahinto matapos niyang umiling. Narespeto ko yon at pinagmasdan na lamang ang mukha ng aking kapatid. Tapos ay unti-unti na siyang nawala, pero bago tuluyang mangyari yon ay narinig ko pa na umusal siya ng mga salitang salamat at paalam. Kaya hindi ko na napigilang mataranta at tinangka ko pa nga siyang habulin. Ngunit tuluyan ang kinain ng liwanag ang kapatid ko, kaya naglaho na siya na parang bula sa aking paningin. Doon ako nagising at agad na umiyak dahil naninikip ang dibdib ko ng mga panahong yon. Hindi nagtagal ay dumating si nanay, inalo niya ako at niyakap at pagkatapos ay inusisa kung ano ang nangyari. Doon ko na kinuwento na napanaginipan ko si Myra na nagpapasalamat at nagpapaalam sa akin, Papa Dudut. Sigurado ako na kung saan man naroon ngayon ang kapatid mo ay maligaya na siya. Sabit na lamang ni nanay bilang pampalubag ng loob. Kahit na ayokong tanggapin ay yun na lang ang inisip ko, Papa Dudut. Sa kasalukuyan, nandito na ngayon ako sa Saudi Arabia at alam ko na proud sa akin si Myra dahil pangarap naming makapag-ibang bansa. Noong mga bata pa lamang kami. Bukod kasi sa pagtupad ng pangarap naming yon, isa rin sa rason. Kaya ako nag-abroad ay upang mabigyan ng maayos na buhay ang pamangkin ko. Alam ko na meron pa rin naman siyang tatay, ngunit gusto ko lamang tuparin ang pinangako ko sa aking kapatid. Naalagaan ko at mamahalin ang kanyang kaisa-isang anak na naiwan. Hanggang dito na lamang ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat sakaling mapili niyo itong basahin sa inyong channel. Sana lalo pa kayong magtagumpay sa buhay na ito. Lubos na gumagalang, Honey Grace. Huwag nating abusuhin ang isang tao lalo na at handa nilang gawin ang lahat para sa atin. Tandaan natin na pag nagtanim tayo ng masamang butil, abay syempre masamang bunga rin po ang ating aanihin. Kaya nga mahalaga na tratuhin natin ng maayos ang isang tao upang maayos din tayong tratuhin ng kapalaran. Huwag tayong maging masama sa ating kapwa dahil hindi tayo makakatanggap ng pagpapala. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel at mag-subscribe para sa ibang horror stories. Produced by Papa Dudut, narrated by Jason Steele. Ganon din ang Papa Dudut Family YouTube channel. Sana po'y suportahan nyo yan at manalo sa bawat post na ginagawa namin. Mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama.
Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.